24, basahin po natin muli ang verses 36 to 51. Matthew 24. Nagpipreach na rin ka, ano? Okay, so magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 36, kayo po sa 37. Sabay-sabay po tayo sa verse 51. Verse 36, but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. 37, kayo po. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. Verse 39. And knew not until the flood came, and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. 41. Two men shall be taken in the field, the one shall be taken, and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord hath come. 43. But know this, that if the man of the house had known in what watch they should come, he would not watch, and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. 45. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. 47. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. 48. But if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming. 49. And shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with drunken. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of. 51. Altogether ready, read. And shall cut him asunder, and appoint him his portion in the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Tayo pong lahat ay umuko pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa lahat ng ginawa mo po sa aming pong buhay. Salamat sa mga pagsubok, problema na mayroon po kami. At doon ay aming po nakita na hindi mo po kami iniwan, hindi mo po kami pinabayaan. Napagtagumpayan namin ang mga pagsubok sa aming pong mga buhay, hindi dahil sa aming pong galing, kundi ito po ay dahil sa inyong pong biyaya. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na umapaw, sumagana sa buhay ng bawat isa ang inyong pong biyaya. Patuloy ka namin paglingkuran, pagtapatan, kahit may mga pagsubok at problema ang pinagdadaanan. Patawad naman sa aming mga pagkukulang, kasalanan na gagawa, sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga kautusan. Patawarin mo po kami, pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan, banal na espiritu, patawad, puspusin mo po kami. Salamat sa umagang ito, na muli kami po ay makapag-aral ng iyong pong banal na salita. Nawa ito po ay patuloy na umamot sa buhay ng bawat isa. Nawa ito po ay mangusap na patuloy sa amin, na lagi namin sundin ang iyong kalooban, hindi ang aming kagustuhan. Tunay na nalalapit na po ang pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesus. Nawa ang bawat isa ay maging handa at paghandaan po namin ang kanya pong pagbabalik. Sapagkat tunay na sa aming pong panahon ngayon, naliligalig ang mga Kristiyano. Sa aming pong panahon ngayon ay maraming pinagkakabalahan ang mga Kristiyano. Hindi po napapaghandaan at nakakalimutan na malapit na ang iyong pong pagbabalik. Muli, aking dalangin naman, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan ng mga taga-Israel, at ipagkaloob mo rin pong patuloy ang kapayapaan sa bansang ito at kapayapaan sa inyong pong iglesia. Nawa sa mga kapatiran ay maghari ang pagkakaisa, pagmamahalan, at ang pagpapatawaran sa isa't isa. Dalangin ko po, Panginoon, muli ay ako'y inyong itago
sinuong likuran, ikaw siya makita at malulhating maparangalan, banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Nawa po Panginoon, kung amin po nalalaman ang aming mga kamalian, kami po ay matuto magpakumbaba at kami po ay matuto na tumanggap sa aming mga kasalanan. At nawa, magkaroon ng tunay na pagbabago sa aming mga buhay. Ipinabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. Okay, sa mapagpalang umaga sa ating lahat at maaaring ang iba sa ito ay hindi maniniwala na nung ako po ay elementary, napakagaling ko kumanta. Pag kumanta ako, mga kapatid, talagang tayuan mga tao. Aba, ganun ako kagaling kumanta. Sa dito okay, 100 eh. Ang tanong, pastor, ano bang kinanta mo? Bayang Magiliw. Tayuan talaga mga tao. Okay, sulit lamang po. So ngayong umaga mga kapatid, mga minamahal ay, yan nga, sabi po ng verse 44, therefore be also ready. So, title po ng mensahe this morning, Preparing for the Lord's Coming. Tayo po ba ay naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Pinaghahandaan ba talaga natin? Tayo ba'y talagang handa? Handa ba tayong umarap sa Kanya? Kasi napakadaling sabihin, handa tayo. Or napakadali bagang mag-amen. So, napakadali. Pero, suriin po natin ang ating pong sarili kung talaga bang tayo ay handa. So nakikita po natin sa napakaraming tao, hindi po sila handa sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. At talaga sinasabi nga po dito sa ating pong mga binasa sa Matthew 24, verse 41, two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. Ito po yung katotohanan talaga na kapag bumalik ang Panginoong Hesus ay kukunin ang isa at ang isa ay maiiwan. So ibig sabihin talagang hindi lahat ay sa langit at hindi lahat ay makakasama sa oras ng rapture sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya sabi pa po dito sa ating pong binasa, watch therefore, for ye know not what hour your Lord hath come. And then sabi pa ng verse 40, then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. So yan po yung mga talata na nagsasabi na talagang hindi lahat ay kukunin ng Panginoon. Ang iba ay may iwan, ang iba ay dadanas ng 7 taong kahirapan. At sabihin na rin natin na ang ibang tao ay talagang hindi handa sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus ay inihalin tulad sa isang magnanakaw. Wala naman pong magnanakaw na nagpaalam sa may-ari ng bahay at nagsabi, huwag mong isasarahin yung pintuan pamayang gabi at ako ay papasok at nanakawan kita. So wala pong magnanakaw na nagpaalam. So ganun po, inihalin tulad ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. So mga kapatid, mga minamahal, preparing for the Lord's coming. Ang iba ay handa sa kanilang kamatayan. Meron nga silang mga FBAS, meron pang St. Peter, meron pang mga insurance, na kung ano-ano mga insurance, death insurance, accident insurance. Talagang pinaghahandaan nila ang mga bagay na yan. So meron silang mga health insurance, pero ang tanong, pinaghandaan ba natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Sana mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon man tayong mga pinaghahandaan mo ang iyong birthday, pinaghahandaan mo ang December, pinaghahandaan mo ang birthday ng iyong girlfriend, sana all, diba? May girlfriend. Pinaghahandaan mo yung date ninyo, di ba? Sana nga, mayroon din. Okay? Pero sana ay handa po tayo at pinaghahandaan natin ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat katotohanan, mga kapatid, mga minamahal,
sabi nga po diya sa inyo po nababasa, some people and especially some believers are not prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. So hindi po sila handa at hindi rin po nila pinaghahandaan ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Bakit? Una, sabi po ng verse 38 ng Matthew 24 verse 38, sabi po dito, tingnan niyo po ang inyong Bible sa verse 38, for us in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. So mga kapatid, mga minamahal, hindi pa ako nagpapakasal. Yung po binanggit dito, marrying, pero hindi pa po ako nagpapakasal, baka matagal pa bago bumalik ang Panginoon. Okay. Okay. Yan, natawa na si Clarissa. So, soon. Okay? Yun. So, mga kapatid, so sabi po dito, for us in the days that were before the flood, they were eating and drinking. So, una, bakit hindi sila handa at talagang hindi nila napapaghandaan ang pagbabalik ng Panginoon? They are busy in worldliness. Yun po yung una. At makikita din po natin sa napakaraming Kristiyano, talagang sila po ay abala sa napakaraming bagay sa mundong ito. Abala. So hindi nila pinaghahandaan ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. At kaya nga po talagang hindi mapuno-puno ang bahay-sambahan. So marami na naliligtas, marami na nababaptize, pero bakit hindi pa rin mapuno-puno ang bahay-sambahan? Bakit ka hindi pa rin ang sumasamba? Bakit ka hindi pa rin ang naglilingkod sa Panginoon? They are busy in worldliness. So yun po ang katotohanan na talagang abala sila sa kanilang kinabukasan. Pero hindi naman ipinangako ng Diyos na bukas ay buhay pa tayo. Hindi ko sinabing huwag ka na magtrabaho. Hindi ko sinabing huwag ka na mag-aral. Hindi ko sinabi na talagang huwag kang mag-ipon. Pero sana kung meron tayong higit na dapat na paghandaan sa ating buhay ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, Mark chapter 8 verse 36, ang sabi po ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano bang mapapakinabang ng mga tao, makamtan man nila ang buong sanglibutan ito, na kapalit naman ang kanilang kaluluwa mapapahamak sa impyerno? So yun po mga kapatid, mga minamahal, parang kailan lang meron ako nabasa sa Facebook na talagang isang tao na ubod ng yaman, pero may nagawa pa ang kanyang kayamanan. Ako man gusto ko rin yumaman, gusto ko rin na magkaroon ng pera, gusto ko. Pero bakit? For the ministry. Hindi sa anumang bagay. Hindi ko nga po inaayos ang aking mga PhilHealth, hindi ko inaayos ang aking mga insurance, ang aking mga SSS. So wala akong mga FBAS, wala akong mga St. Peter, sapagkat umaasa lamang ako sa biyaya ng Panginoon. Kung nagnanais man ako ng mga material na bagay katulad niya, nag-pray tayo ng sasakyan. So it is for the ministry, not for my own interest, not for my own self. Hindi para sa aking sarili. So kung nagnanais man ako ng biyaya ng Panginoon, ay nais ko ito ay parang gamitin pa rin sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, yan po yung una, they are busy in worldliness. Talagang ay pinipigil nila ang kanilang the best sa mundong ito. Gusto nilang sumikat. Pero sa langit, pagdating natin sa langit, hindi naman itatanong sa atin kung tayo baga ay sikat o sumikat sa mundong ito. So, ilan na ba ang ating followers sa Facebook? Itatanong ba yan? Diba? Ilan ba yung mga nagla-like sa atin? Ilan ba yung mga nag-heart sa atin? Titingnan ba yan ng Panginoon? No. So yun po, they are busy in worldliness. Tingnan nyo po, tingnan natin ang mga salita ng Diyos. Ano ba yung paalala sa atin? 1 John chapter 2 verse 15. Mga paalala sa atin ng salita ng Diyos. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, iniibig ng mga tao ay ang sanglibutang ito. Iniibig ng mga tao, mga bagay sa mundong ito. Wala na silang hinangad, kundi magkaroon. Kaya mga tao sa mundo ito, wala nang contentment. Mga tao sa mundo ito, wala nang satisfaction. Diba? Kasi wala na silang ninais, kundi magkaroon. Mayroon na sila, talagang gusto pa nila ay buong mundo ay maging kanila.
So yung po mga kapatid, mga minamahal, ang paalala ng salita ng Diyos sa atin, love not the world, neither the things that are in the world. So hindi ko po talaga pinag-pray na magkaroon ako ng ganitong damit. Parang, kaysa meron ba tayong pinagluluksa? Makaitim tayo. Ay, napansin ko nga eh. Ilan ba mga naka-block dito? Harap kasi ng patay na yun eh. Diba? So hindi ko po hinangad na magkaroon ng ganitong damit, hindi ko po hinangad na magkaroon ng ganitong relo, hindi ko po ipinag-pray na magkaroon ako ng ganitong sapatos na matilos, masisipa pa kayo nasipa nito. Diba? Pero ito po yung biyaya ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, so salamat sa Panginoon na talagang hindi siya nagkulang at talagang salamat sa Panginoon na siya po ay nagiging tapat. So mga kapatid, mga minamahal, so nais ng Diyos na talagang unahin natin siya. At kapag inuna po natin siya, talagang alam naman ng Diyos kung ano yung ating kailangan, it will follow. Susunod talaga yan, ibibigay ng Panginoon kung ano man ang pinagpipray mo, kung ano man ang hinihingi mo, kung ano man ang kailangan mo, ibibigay yan ng Panginoon. Unahin muna natin siya. Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Ano po sabi po ng Bible sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2? If ye then be risen with Christ. So tayo po ay nagpabautismo. Na tayo po ay talagang sinabi nung tayo pinagpabautismo, lumakad ka sa bagong landas ng buhay. Na tayo po ay hinahintulad na sa kanya po pagkabuhay na magduli. So if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Na dapat talagang ating hinahanap ay kung ano yung mga bagay na panglangit o yung mga kalooban ng Diyos. Yan ang ating dapat unahin. Where Christ seated on the right hand of God, set your affections on things above, not on things on the earth. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, na ito po, na talagang huwag tayong, it is normal na tayo nandito sa mundong ito. That is normal. Pero huwag po tayong mamuhay na parang makamundo. That is normal. Na tayo ay nasa mundo ito. Pero iba yung sinasabing nagiging makamundo tayo. Iba po yun. Para bagang normal na ang isda ay nasa dagat. Normal na ang ibon ay lumilipad. So normal na tayo ay nandito sa mundo. Pero abnormal kung tayo po ay makikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Kaya nga ang paalala pa rin sa atin ng salita ng Diyos, hindi po ako. Ako po ay tagapagsalita lamang dito. At tunay na talagang napakahirap ang maging pastor. Na talagang sa pagiging pastor ay hindi kailangan paura-urada ay magdidesisyon. Kailangan bawat desisyon ay pinag-iisipan, pinag-aaralan. So talagang napakahirap po. So sabi po ng Roma chapter 12 verse 2, be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Pero ito ang katotohanan na mga Kristiyano ay talagang nakikiayon din sa takbo ng sanglibutan ito. Bakit? Di ba ang mundong ito, ang mga tao sa mundong ito ayaw mag-aral ng salita ng Diyos? So marami sa mga Kristiyano ngayon hindi nakakapagbasa ng salita ng Diyos tuwing gabi. So, ibig sabihin kung tayo po ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi at hindi rin tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga, nakikiayon tayo sa takbo ng sanglibutan ito. So, kung tayo po ay tinatamad ng makinig ng salita ng Diyos, diba? Marami sa ngayon ang tinatamad ng makinig na salita ng Diyos. Marami sa ngayon ang talagang ayaw ng umatin ng pagsamba, tinatamad ng sumamba. So that is pakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Compromising to this world. So marami sa mga Kristiyano ngayon, hindi napapansin na sila din pala ay nakikiayon na sa takbo ng sanglibutan ito. So mga kapatid, mga minamahal, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And then, tingnan po natin si Pablo, Philippians chapter 3, verse 19 and 20. Philippians chapter 3, verse 19 and 20. So mga kapatid, mga minamahal,
Wala naman po, walang masama ang mag-aral, hindi masama mag-aral, hindi masama na tayo maging top-notcher sa school, at hindi masama na ibigay natin ang ating the best sa trabaho, pero sana huwag tayong maging makamundo. Philippians chapter 3 verse 19 and 20, whose end is destruction, whose God is their belly. So yan po ang tao na talagang wala nang inisip kundi ang ilalagay sa kanilang tiyan. Di ba? Kaya tuloy, ang nagiging Diyos na nila ay ang tiyan. And whose glory is in their shame, who mind earthly things. Na ang mga Kristyano ngayon ay ang iniisip na rin ay mga earthly things, mga bagay sa mundong ito. So wala na akong load, hindi na ako makakapag Facebook, hindi na ako makakapag baka may nag-scatter sa inyo, ha? So yun, talagang kapag wala ng load, mas naiisip nila yung mga bagay na yon para makakonect sila, pero hindi nila naiisip paano po-connect sa Diyos. Diba? So, mas busy sila sa mga bagay sa mundo ito. Verse 20, for our conversation is in heaven. Ang ating pong pamumuhay ay sa langit. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, yun po muna. They are busy in worldliness. And then, Genesis chapter 6 verse 5. Tingnan po natin. Kasi binanggit po dito sa ating pong binasa that were in the days of Noah. So then Genesis chapter 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imaginations of the thoughts of his heart was only evil continually. Kamusta na ang ating mga puso? Broken hearted, sabing aray ko agil. Diba? Dumudugo ang puso. Diba? So mga kapatid, ibalik mo brother natin sa Genesis chapter 6 verse 5. And God saw that the wickedness of man was great and the earth, and that every imaginations of the thoughts of his heart was only evil continually. Kaya mga kapatid, suriin ang ating puso, suriin ang ating kaisipan, ano ba ang mga laging pumapasok sa ating isip, ano ang nasa sa ating puso. Kasi baka naman na nakikita na lamang ng Diyos sa ating puso at isipan ay mga evil thoughts, so imaginations of the thoughts na talagang evil. Yung po yung sinabi po dito, evil continually. Kaya mga kapatid, sana tularan natin si King David, na si King David ang kanyang prayer, ang kanyang hiningi sa Panginoon, create in me a clean heart. So yun po ang prayer ni King David. Hindi siya nag-pray na, Lord, dagdagan mo pa ang aking kayamanan. Lord, talagang sana'y masakop ko ang buong mundo, sana'y making ko ang buong mundo. Kundi ang prayer po ni King David, create in me a clean heart. So mga kapatid, mga minamahal, pangalawa, they are busy in wickedness. Ang mga tao ngayon ay talagang sobrang sama, kaya talagang makikita natin. So ganun pa man, pag-pray na lang natin sila. Yung mga nakikita natin gumagawa ng hindi maganda, gumagawa ng masama, at talagang pasama ng pasama, pag-pray na lang natin sila. So yun po, wickedness, Luke 17 verse 28 and 29. Luke 17, 28 and 29. Sabi po ng Bible, mga kapatid, sabi po dito, likewise also as it was in the days of Lot. So sabi po dyan, in the days of Lot, they did eat, they drank. So yan, talagang lasing sila ng lasing, inom ng inom. Parang ako dati, from Paranaque, may inom na, umuwi ng Batangas, pumunta sa barkada, inom pa rin. Tapos hindi na kontento sa kanilang bahay, gala pa rin, punta pa rin sa isang tropa, inom pa rin. So yan po ang aking trabaho dati. Likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. 29. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So mga kapatid, yan po ang mundo.
Kaya talagang hindi sila handa at hindi pinaghahandaan ang pagbabalik ng Panginoon. They are busy. Sila'y abala sa paggawa ng masama, ng kasalanan. Sila, ang tao, ay pasama na ng pasama ngayon. So mga kapatid, pag-pray po natin ang mga nangyayari sa ating paligid. Ipag-pray ang bawat isa. Then next, bakit talagang hindi handa ang mga tao, especially ang mga mananampalataya? So, ang sabi po tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs chapter 13, verse 10. Tingnan po natin, Proverbs chapter 13, verse 10. Ano ang sinasabi ng talata? Only by pride cometh contention. So talagang only by pride, so yung pagyayabang, kayabangan, o kahambugan, sabi po dyan, ay dumarating ang kaguluhan. And then, but with the well advice is wisdom. So yan po ang sinasabi po ng Proverbs chapter 13, verse 10. 1 Corinthians chapter 1, verse 11. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 11. For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe. Yan po ay isang bahay ng ating mga kapatiran, that there are contentions among you. So mayroong kaguluhan sa mga magkakapatid sa pananampalataya, contentions. So yan po talagang nakarating kay Pablo ang mga kaguluhang nangyayari doon po sa Corinto. So mga kapatid, mga minamahal, pangatlo, they are busy in wrangle. Wrangle or contention sa Tagalog ay sa pag-aaway-away. So bakit hindi naging handa ang mga tao, mga kapatiran sa pagbabalik at hindi napapaghandaan ang pagbabalik ng Panginoon? Sila po ay busy sa kanilang awayan and often noisy or angry expressions of differing opinions. Makakaya kung tayo po ay magiging katitisuran ng mga ungodly or ng mga unbeliever. Diba? Na talagang pa-Bible pa tayo, tapos tayo mismo ay magkakagalit. Right. Diba? Tayo mismo ay magkakaaway. Kaya talagang hindi napapaghandaan at hindi handa sa pagbabalik ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ng Diyos sa ating, ang nais ng Diyos sa ating, makita na tayo ay nagkakasundo, nagkakaisa, hindi nag-aaway-away. Matthew 24, verse 6, 7, and 10. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew 24, verse 6, 7, and 10. Ano po sabi ng verse 6? And ye shall hear of wars and rumors of wars. So yan ang mundo. Abala na sila sa pakikipagtigmaan. So sinerge ko kung ilan na yung mga sundalo, yung mga army ng China ngayon. So more than 2 million na. Pero ang binanggit kasi sa Bible ay 200 million. Yun ang binanggit kasi sa Bible eh. So hindi ko alam, I think yung ka-search ko yun ay mga 3 years ago. So hindi ko alam kung yung eksaktong bilang na ngayon ng sundalo ng China. So yan po, na talaga sila po, ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. And then verse 7, sabi po dito, for nations shall rise against nations, and kingdoms against kingdom, and there shall be famines. And then verse 10, tuloy po natin sa verse 10, sabi po dito, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. So yan po ang nangyayari sa mga churches ngayon. Betray one another and hate one another. Kaya talaga nakakalimutan na yung gawain ng Panginoon. Nawawala na ang mga Kristiyano sa focus ngayon. Dapat ang ating focus ay sa gawain. Dapat ang ating focus ay sa paglilingkod. Dapat ang ating focus ay sa pag-aakit ng kaluluwa. At ang ating focus ay sa pagbabalik ng Panginoon. Subalit kung tayo po ay nagtatalo-talo, nag-aaway-away tayo, paano natin masasabing na tayo handa
humarap kay Kristo? Diba? Sasabihin ba natin handa tayong humarap sa Kanya? So ngayon po mga kapatid, mga minamahal, James chapter 5, verse 7 to 9. James chapter 5, 7 to 9. Ano po sabi po dito? Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. So nawawala na ang pasensya, nawawala na ang pagtitiis ng maraming Kristiyano ngayon. Pero ito ang kabilin-bilin sa atin na habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo ng ating Panginoon Jesus, be patient. Dapat talaga humahabang ating pasensya. Pinagpapasensyahan natin ang isa't isa. Unto the coming of the Lord, behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it. Ang tanong, long ba o short ang ating patience? So mga kapatid, habang hinihintay natin at pinaghahandaan ang pagbabalik ng Panginoon, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Long patience, kaya long suffering. Wala akong nabasang short suffering. Wala akong nabasang short patience. So mga kapatid, mga minamahalan po, and had long patience for it until he received the early and latter rain. Be also patient. So talagang ilang beses binanggit niya ang salitang patient. Be patient sa verse 7. And then nandiyan po yung long patience. And then verse 8, be patient. So yun po, establish your hearts for the coming of the Lord. Draw at nigh. Sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Ito ang dapat paghandaan, kaya iwasan ang pagtatalo-talo, iwasan ang pagkakagaling. Then verse 9, grudge not once against another, brethren, lest ye be condemned. So yun po na talagang grudge not. Tingnan natin sa Tagalog, basahin nga natin para mas malinaw sa lahat. So James chapter 5 verse 9. Kaya nga, in English na, tinagalog na, para hindi pa rin naintindihan. Bisayahin natin, Pastor. Bisaya ang iba dito. Diba? Ate Clarissa, pakitranslate niya sa Bisaya. Brother John, pakitranslate niya sa Ilonggo. Okay? Para, baka masisi pa ako eh. Pastor, Tagalog kayo ng Tagalog, Bisaya ako eh. Diba? Preach. Sa verse 9, huwag kayong ang lalim din eh. Mga kasanaan, mga kapatid. Ano ba yung mga... Ano yan? Pati ako na pipili ko na dila ako yung mga kasanaan, mga kapatid, laban sa isa't isa. So sabihin na lang natin, huwag tayong laban-laban. Ayun na lang, mas madaling intindihin na lang. So huwag tayong maglaban-laban. Huwag tayong magsigawan. Huwag tayong mag-awayan. So, sa Bisaya, brother Joe, Bisayahin mo nga. Samaan ng loob. So, huwag tayong karoon ng samaan ng loob. Diba? Ayaw mo mag-away-away. So, yun po mga kapatid, sabi po dito sa verse 9, behold, the judge standeth before the Lord, the door. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, bakit hindi handa at hindi napapaghandaan ang pagbabalik ng Panginoon? Kasi doon nakapokus sa kanilang emotion. Doon nakapokus sa kanilang feelings na nasaktan. Para akala mo naman sila lang ang nasasaktan. Diba? Ako pa hindi nasasaktan. Diba? Ang Panginoon na nasaktan din eh. Diba? So ang Panginoon ay nasaktan, kinoronahan ng tinik, nagkasugat-sugat ang katawan. Pero siya ba'y gumanti? Hindi, di ba? Nagsalita pa siya ng masama. Kaya mga kapatid, kung tayo pinasasaktan, tularan natin si Kristo. Nakatitong ang bibig. Kaya nga sabi mismo ng Bible, He opened not His mouth. Sumari siya po talagang nagagalit na, pero He opened not His mouth. Kaya talagang mahirap magsalita kapag galit. Okay? So yan po mga kapatid, mga minamahal. Ngayon, introduction pa lang yan. So being prepared for the Lord's coming. Kailangan maging handa po tayo at kailangan paghandaan natin
ang pagbabalik ng ating pong Panginoon Jesus, hindi yung pagdating ng mga artista, hindi yung pagdating ng mga kamag-anak natin. Walang problema ang paghandaan yun, pero dapat handa tayo, di ba, sa pagbabalik ng ating Panginoon. So ang iba'y naghahanda kapag may sikat na artista, sikat na singer, di ba? So kapag naghahanda sila kapag dumating ang president, naghahanda sila kapag dumating si congressman, naghahanda sila kapag dumating si Coco Jazz. Tama ba, Coco Jazz ba? Diba? So, ang ating paghandaan, higit sa lahat ay ang pagbabalik ng Panginoon. Being prepared for the Lord's coming, we need to be busy. Una po mga kapatid, mga minamahal, verse 46 ng Matthew 24, verse 46. Sabi po dito, tingnan niyo po ang inyong Bible. Sa verse 46, blessed is that servant, mapalad ang lingkod na ito, whom his Lord when he cometh, na kapag dumating ang kanyang Panginoon, shall find so doing, na matagpuan na talagang gumagawa. So mga kapatid, being prepared for the Lord's coming, we need to be busy in working in the ministry. Dapat, para masabi natin handa tayo, busy tayo sa ministry. Di ba? Na kahit anuman ang pagsubok, problema dumating sa atin, dapat busy tayo sa ministry. Dapat gumagawa tayo sa ministry. Yun po yung inaasahan sa atin. Tingnan po natin ang verse 14. Matthew 24 verse 14. Ano pa sabi po dito sa verse 14? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So mga kapatid, ang mga mananampalataya noon, ang mga Kristyano noon, ang mga lingkod ng Diyos noon, ay busy sila sa pangangaral na salita ng Diyos, busy sila sa ministry, busy sila sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya nga kahapon, kahit po sabihin natin na araw, kahapon na. Kasi ngayon nata ang araw ng kaluluwa. Tapos, ano po itong meron kahapon? Santo, yung mga santo naman. Diba? Kasi pinalba nila yan eh. Parang dati, isa lang yan eh. So, kahapon po, kahit sabihin natin All Saints Day, so nandun pa rin kami kahapon sa kanilang lagan. So, kailangan maging busy sa pag-aakay ng kaluluwa. At sumama si Brother Ed kahapon. At kung hindi dahil kay Brother Ed, malamang hindi pa rin masyesiran si Kuya JR, diba? Malamang tatakas pa rin mo sa amin. So, nandun talaga eh, nandun sa pintuan eh, nararan ni Kuya Ed eh. Pamaya, diyan ka muna. Ang harap talaga. So, yun po, na mga kapatid, mga minamahal, upang maiwasan ng mga bagay na hindi maganda sa ating pong buhay. At kailangan paghandaan natin ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. So, busy sa ministry, not in worldliness, not in wickedness, not in wrongdoing. So mga kapatid, mga minamahal, dapat busy tayo working in the ministry. So huwag nating masyadong pinaglalaanan ng panahon ang mga bagay sa mundo ito. Okay lang yung paminsan-minsan may katin tayo. Diba? Okay lang yun yung paminsan-minsan may katin, ano? Para naman ma-enjoy ang buhay. So okay lang yun, pero hindi naman yung lagi. Baka mag-ubos ang pera. Wala nang pagpakasan. Baka pamaya, Jollibee na lang tayo. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, busy in working in the ministry. Tingnan po natin si Pablo. Sabi po na 2 Timothy chapter 4 verse 6. Tingnan po natin. 2 Timothy chapter 4 verse 6. Ang sabi po ni Pablo, for I am now ready to be offered. So, handa na si Pablo mamatay. Handa na si Pablo humarap sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus. For I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So si Pablo ay busy in working in the ministry, not in worldliness, not in wickedness, not in wrongdoing. So yun po si Pablo, naging busy po siya sa ministry ng Panginoon. At ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 8, tingnan po natin.
2 Corinthians, okay lang po yan, yung bata ang umiiyak. Nagkamang matanda. Okay lang yan. Kaysa naman walang bata din yan, okay lang yan. Huwag nyo lang kasi yan. So, 2 Corinthians chapter 5, verse 8, we are confident. Sabi ni Pablo, kami ay confident, kami ay nagtitiwala, I say, and willing rather to be absent. Okay lang sa aking mamatay. Sabi ni Pablo, okay lang sa aking mamatay, okay lang sa akin na humarap na sa Panginoon. From the body and to be present with the Lord. Sapagkat si Pablo, nagawa ni Pablo ang kanyang tungkulin, siya po ay naging busy sa paglilingkod, siya po ay naging busy sa ministry, siya po ay naging busy sa pag-aakay ng kaluluwa. So yun po ang ibig sabihin po niyan. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Acts chapter 20, verse 24. Acts 20, verse 24. But none of these things move me. So si Pablo talagang hindi siya naakit ng mga bagay sa mundong ito. Kasi maraming Kristiyano ngayon na wala sa ministry. Bakit? Nakita yung ganda ng mga kabahayan. Diba? Nakita yung mga kayamanan sa mundong ito. Nakita ang pagsikat ng ibang tao, kaya gusto na rin nila ay sila ay sumikat. Gusto nila sila yung pinapalakpakan. Sa ministry, hindi tayo dapat pinapalakpakan, hindi tayo dapat palakpakan, hindi tayo dapat sumikat. Si Kristo ang dapat sumikat, ang may taas. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course, with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. So yun po mga kapatid, mga minamahal na inaasahan sa atin upang tayo ay maging handa at para talagang masabi natin na tayo handa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay dapat busy tayo in working in the ministry. Salamat po sa inyo this morning na talagang kayo po'y nandyan. Na maaaring ang iba ay talagang busy sa mga bagay sa mundong ito. Ang iba ay talagang nandoon sa kanilang mga mahal sa buhay, pero kayo nandyan, salamat, kayo po ay nagiging busy sa ministry. Then next, being prepared for the Lord's coming, we need to be busy in what? 46 pa rin. Ano po sabi po ng Matthew 24 verse 46? Sabi po dito sa 46, blessed is that servant. So yung pong salitang servant, at sabi nga po dito sa 46, where whom his Lord when he cometh shall find so doing, na talagang ang servant na ito ay natagpuan na gumagawa or naglilingkod. So mga kapatid, being prepared for the Lord's coming, we need to be busy in serving our Master. Dapat busy po tayo, abala tayo sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Diyan tayo dapat naging abala. Pero ngayon talagang ang ibang kabataan, ang ibang Kristyano sa abala sa cellphone. Hindi na mabitawan ang kanilang cellphone. Pero salamat din naman, meron pa mga kabataan ngayon na talagang disiplinado ng kanilang magulang, na talagang merong oras sa pagsamba, merong oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, meron silang oras para sa kanilang devotion, na talagang meron silang oras sa paggamit ng cellphone na I think pagdating ng alas 9, cut na yan. Diba? So pero ang ibang kabataan, hanggat hindi lobat, hanggat hindi napapikit ang mata, diba? Hanggat hindi nakatulog, ay hindi mabibitawan ang cellphone. So doon po busy ang ibang kabataan, ang ibang Kristiyano. So mga kapatid, we need to be busy in serving our Master. So sabi nga po ng Matthew 25, verse 16, 20-21, ano po sabi po ng Matthew 25, verse 16, 20-21? Then he that hath received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. Then verse 20, and so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more.
And then verse 21, his Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. So mga kapatid, makikita po natin dito, yung binigyan ng 5 talents ay talagang siya po ay naging busy. Para yung pinagkatiwala sa kanya, yung ipinahiram sa kanya ay hindi mawalan ng kabuluhan. So talagang nag-gain ng 5 talents. So makikita natin, naging busy sa paglilingkod sa kanyang master. Wala man ang master, wala man ang kanyang Panginoon. Kasi katulad po ng mga nagtatrabaho dito, ikaw pa ay, let's say for example, ikaw ay nasa computer. Mag-iingkod ka lang ba kapag nandyan ang supervisor mo? Or kapag nandyan ang iyong manager? Saka ka lang ba mag-encode? Diba? Or parang katulad na lamang sa pagtitinda sa karinderya. May customer, may nabili na, isang kanin, para sa pastor yata ito ah. Isang adobo. Diba? Kalahati pala kalahati. So, kapag wala dyan si manager, ay hindi mo bibigyan ito, hindi mo pagbibentahan. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, kahit wala ang ating master, kahit wala ang Panginoon, tayo ay maglilingkod sa Kanya. So, nakikita man o hindi ng ibang tao, tayo ay maglilingkod sa Kanya. Hindi man tayo napupurihan, hindi man tayo napapasalamatan, hindi man tayo na-appreciate ng ating kapatiran, tayo ay maglilingkod sa Panginoon. We need to be busy in serving our Master. Hindi yung kapag nandyan lamang si pastor, tayo magbabasa ng Bible, di ba? Mayroon bang ganon? Na kapag nandyan ang inyong supervisor, ay saka kayo, let's say for example, sino ba yung mga nagtatrabaho pa dito? Ay si brother ko, ito yung manager eh. Pero mayroon pa rin mas mataas sa kanya. Diba? Mayroon pa rin mas mataas sa kanya. Pero yun nga, kahit wala yung mas mataas sa kanya, ginagampanan ang trabaho. So yun po ang kailangan sa atin upang masabi natin na tayo po ay handa at pinaghahandaan ang pagbabalik ng Panginoon. And then, Matthew 24 verse 37. Matthew 24 verse 37. Ano po sabi po ng Bible? But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. So mga kapatid, mga minamahal, si Noah, hanggat hindi bumabalik hanggat hindi dumarating yung baha na sinabi ng Panginoon, hindi po siya tumigil. At hanggat hindi natatapos yung barko na kanyang ginagawa, yung sasakyang pandagat na kanyang ginagawa, hindi siya tumigil. So we'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. So ito po yung inaasahan sa atin upang masabi talaga natin sa ating katabi na talagang tayo ay handang humarap kay Kristo. Handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Roma chapter 1 verse 1. Patapos na po tayo. Roma chapter 1 verse 1. Sabi po ng Bible sa Roma chapter 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So si Pablo ay talagang separated unto the gospel of God, separated from this world and separated unto the gospel of God. Na makikita po natin kay Pablo, siya po ay naging busy sa paglilingkod, siya po ay naging busy sa ministry, siya po ay naging busy sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakaganda ng buhay ni Pablo. So yung po, being prepared for the Lord's coming, we need to be busy in working in the ministry and serving our Master. And last, mga kapatid, Matthew 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So last, mga kapatid, mga kapatid, we need to be busy in meditation of manuscript. Kailangan busy tayo din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So hindi po inalis sa ating huwag mag-aaral.
Hindi inalis sa atin huwag magtrabaho. Hindi inalis sa atin huwag makipag-date, di ba? Hindi inalis sa atin dalawin ang ating mga mahal sa buhay. Pero dapat habang tumatagal na Kristiyano, ay tayo po ay mayroong memorize ng talata sa Bible. Sana'y nagagampanan natin na araw at gabi, day and night. Kasi ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night." So day and night, yun po ang utos sa atin. Kaya lang talagang bagsak ang maraming Kristiyano. Hindi nababasa ang Bible day and night. Diba? That thou mayest observe to do according to all. So all, dapat lahat ng utos ng Diyos ay nagagawa natin, wala tayong pipiliin. Kasi minsan nangyayari, kalahati lang, half obedience, still disobedience. Right. Amen. So according to all that is written therein, yan po ang utos sa atin, na dapat talagang lahat ng mga utos ng Diyos ay ating nagagawa, wala tayong pipiliin. Kasi talagang bagsak ang napakaraming Kristiyano. Kaya bakit may mga kaguluhan? Kasi nga bagsak sa pag-aaral ng salita ng Diyos, bagsak sa Christian living, bagsak sa pagsunod. Kaya kapag humarap tayo kay Kristo at kung tayo gigilitan, di ba, sa mga nag-aaral, yun, 74, sabi ng grabe, siya na yun, nagpilit sa kanyang sarili. Ay talagang, okay lang yun, okay lang na talagang be honest. Kasi mahirap sabihin natin, 90% ako. At baka pagdating natin sa langit, 74 nga ano. Oh. So yun po mga kapatid, mga minamahal, according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. We need to meditate God's Word. Kailangan natin itong pag-aralan, basahin, paggulay-gulayan. Kailangan natin itong sundin for us to be a better person, not bitter. Bitter eh. So, wag po tayong maging bitter. So, kailangan talagang basahin, sundin, gawin ang salita ng Diyos for us to be a better person. So, hindi tayo perfect. We are not perfect. Wala namang magiging perfect. Pero sa kabila ng hindi natin pagiging perfect, sa paningin din ng ibang tao, nagiging better tayo sa kanila. Kasi sa paningin ng ibang tao, ang nakikita sa atin ay yung mga mabubuting bagay pa rin na ating ginawa. Kaya kahit tayo po ay bitter sa iba, kahit tayo ay not better sa ibang tao, pero sa ibang tao, we are better pa rin. Kasi ang nakikita nila sa atin ay yung magandang bagay na ating nagawa. So ganyan ang buhay. Meron talagang bitter, meron talagang hindi matutuwa sa atin, meron talagang maiinis sa atin, pero tingnan na lang natin ay ang mga tao nagmamahal sa atin. So yun po, for us to be a better person, for us to be a biddable person, so or sons of God. Kasi kung wala tayong inaaral na salita ng Diyos, ano ang ating susundin? Ano yung ating i-apply sa ating buhay? Diba? Ano yung ating ibabahagi? So, ay hindi naman pwede natin sabihin sa Panginoon, ng Panginoon, hindi ko nabasa ang iyong mga utos eh. Kaya nga mayroon tayong kasabihin na ignorance of the law excuses no one. Kaya nga nandito yung aklat ng salita ng Diyos eh. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So basahin natin. Pass away ha, hindi pasaway yan, hindi pasaway. Baka basa nyo dyan eh, pasaway. Pass away po yan, pass away, hindi pass away. Diba? So yun po, for us to be a biddable sons of God or persons, so yun po, sinabi ko na, have obedience, still disobedience, and then to be a blessed person. So kailangan nating basahin, sundin, gawin ang salita ng Diyos upang tayo po someday ay pagpalain ng Panginoon.
So, Revelation 22 verse 14, tinan po natin, last 2 verses. 4 verses pa pala. 14, blessed are they that do His commandments. Kaya sana maging maingat tayo sa pag-aaral. With S ang sinabi po dyan, commandments, plural. Kasi talagang hindi lang isang utos ng Diyos ang ating babasahin. At ang pagsunod ay continuous, consistent. Blessed are they that do His commandments. Walang sinabing after 1 year ay tumigil ka na ng pagsunod. So maging maingat tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maging maingat tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi baka nami-misinterpret natin, Pastor, ito yung sabi ng salita ng Diyos eh. Diba? So kaya maging maingat po tayo. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. James chapter 1 verse 25. James chapter 1 verse 25. Sabi po, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein. Yan po sinabi po diyan, continue. So, hindi yung putol-putol, hindi yung kaya ako pinagpapasalamat sa isang kapatiran kahit walang pagpapala dumarating sa kanya at dumating nga sa kanya yung bayarin na kalahating milyon. Yan ang kanyang pinupuno, kalahating milyon ang binabayaran. But still, nagtatapat pa rin, nagbibigay pa rin ang kanyang tithes. At talagang hindi siya nagreklamo, hindi niya sinabi na, Pastor, madami pang bayarin, saka na muna akong bibigay ng tithes. Tatapusin ko muna to. So yung kalahating milyon na binabayaran nila, hindi naman sila nakinabang, hindi sila ang gumastos. But still, sinusunod ang kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. So pagpapalain yung nagpapatuloy na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sa pagtatapos, conclusion, balikan po natin ang Matthew 24 verse 44. So sabi po ng Bible sa verse 44, therefore be also ready. So maging handa po tayo, magsihanda tayo, paghandaan po natin, for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Hindi po natin alam ang pagbabalik ng Panginoon. So sinabi lamang dito yung mga palatandaan, signs na kanyang pagbabalik. Pero walang exact date yung kanyang pagbabalik. So mga kapatid, last na talata, 1 Thessalonians 5:22, 1 Thessalonians 5:23. The Bible says, sabi po ng salita ng Diyos, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Sige po mga kapatid, paghandaan po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi natin alam kailan siya babalik. To God be the glory, tayo po tumayo. Tayo po yung hindi tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo po ba na salita na nahay po this morning. Gawa nga po sa aming pong pagharap sa aming pong Panginoon Jesus. Sabihin sa amin, Beltan, thou good and faithful servant. Sana nga po, kapag kami po ay humarap sa aming pong Panginoon Jesus sa inyong pong trono, sana ay talagang taas ang aming loob. Hindi nakaluko ang aming loob na para pang meron kami itinahihiya at sinasabi namin sa aming sarili, Panginoon, sayang hindi ko nagawa ang mga pinagagawa sa akin. Panginoon, sayang hindi na din maayos ang buhay ko sa lupa nung ako'y naroon pa. Mga kapatid, mga minamahal, sana pag-umarap tayo sa Panginoon at binuksan ang aklat ng buhay. Makita ng Panginoon Jesus
ang maraming paglilingkod natin sa Kanya. Makita sa atin ang Panginoon Jesus na tayo buong puso naglingkod sa Kanya. Makita sa atin ang ating Panginoon Jesus na tayo dapat na naglilingkod sa Kanya. Makita sa atin ang ating Panginoon Jesus na malinis ang ating puso at isipan. Sana ang buhay na ipinahirap sa atin, yung lakas na ipinahirap sa atin, ay tunay na naging kagamit-gamit sa kanyang kalulatian. Kapatid, maiksi ang buhay para gugulin natin sa walang kwentang bagay. Maiksi ang buhay at hindi natin alam ang pagpapalik ng Panginoon para gugulin natin ito sa mga pag-aaway, pagtatalo. Maiksi ang buhay natin sa mundo. Hindi pinangako na tayo'y buhay pagbukas. Walang nakatitiyak ng araw ng bukas. Kaya dalangin ko sa bawat isa, kung ako po ay nagpe-pray ng kapayapaan sa Jerusalem, pinagpe-pray ko rin po ang kapayapaan sa Iglesia ng Panginoon. Magkakaroon ng tunay na kapayapaan kaisa sa gawain ng Panginoon kung patuloy natin susundin ang mga utos ng ating Diyos. I-apply sa ating buhay. Tandaan po natin, napakarami ang utos ng Diyos. Kaya, have obedience, still disobedience. Minsan, bakit mayroon tayong pagluluhan? Bakit may mga problema? Ito'y dahil sa ating pagsuway. Ito'y dahil sa hindi natin pagsunod. Ito'y dahil sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ihanda natin ang ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Paghandaan po natin ang kanyang pagbabalik. Sana talagang wala na tayong bigat na dinadala pa. Sana sa ating pagharap sa Kanya, sana sa bawat pagising natin sa umaga, wala tayong bigat na dinadala sa ating buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyo po mga salita. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Nalalaman mo po ang aking mga panalangin. Sila laman ng aking panalangin. Aking binabalik sa iyo, Ama, ang lahat ng pagbuli po sa salamat. Pura aking binabalik sa pagkakas.